Alright na, so first vlog natin dito sa Lucena City is check natin yung kaya transportation system dito kung mura ba, mahal at kung alin ba mas favorable no sa atin taxi or tricycle. So yun na nga every time talaga na nagpupunta ho tayo sa mga bagong lugar, syudad, mga probinsya, municipality, kaagad talaga natin nakakasalamuha ay mga driver, yung mga chopper, yung mga namamasada. Kasi syempre, una nating baba, sakay tayo ng mga tricycle, jeep, taxi o ano man yung mga means of transportation sa lugar nila. Agad natin na iniisip or parang excited tayo na malaman yung kanilang ugali, kung paano mag-behave itong mga driver ng mga bagong lugar na pinupuntahan natin. Kung sila ba yung mga madudunong, sila ba yung mga abusado, mababait ba, honest, no? So yun po yung natin, yung talagang pinagdarasal, no, na every time na pupunta tayo sa lugar, lalo kung medyo short din tayo, budgeted ho tayo. And maliban na lang kung may mga pera o di kaya may mga sariling sasakyan na namamasyal or bumibisita sa ibang mga syudad, probinsya, munisipyo. So ngayon dito sa Quezon Province, lone highly urbanized city sa rehiyon ng Calabarzon o Region 4A, itong Lucena City. So it's my first time na makapunta dito at makaapak talaga at maglalakwat siya, no? First time natin tumakada po ang palad. So excited na tayo nga sumakay ng tricycle, malaman kung magkano yung pamasahe ng tricycle. And to my surprise pala, no, like hindi ko talaga to inasahan or hindi ko in-expect na meron pala silang taxi. Ang galing, nakakatuwa. Kasi paano nagkakaroon sila ng taxi? I mean, mostly kasi kapag taxi kasi may kita ho yan sa mga malalaking syudad. Mga malaking syudad din naman na ang Lucena City kasi nga highly urbanized city ho siya, di ba? Pero yung tinutukoy ko is hindi siya kagaya sa Tacloban City na merong palo, merong tanawan, yung mga ganun, Santa Fe. Di ba? Sa ibig sabihin na dapat may taxi ang Tacloban City kasi nga sila Metro City, and at the same time tourist spots din naman ang Tacloban City. Marami din mga delegates na pupuntahan sa lugar nila kasi wala silang taxi, for example. Pero itong sa Lucena City, to my surprise, meron sila, no? So congratulations para sa mga taga Lucena kasi pag magkanda hirap-hirap sa commuting, meron kayong taxi na masasandalan. And in fairness yung taxi dito hindi sila kagaya sa Gensan na dahil nga sa konti lang yung taxi unit nila, talagang mahal kung maningil, and at the same time hindi pala mahal ba? Basta hindi ko naman nasubukang mag-taxi sa General Santos City, pero according sa mga kakilala na yun na nga, mahirap daw mag-taxi sa Gensan kasi special trip lagi, hindi daw gumagamit ng metro. And laging kinukuha lang nila na pasahero is yung mga papuntang airport. Yun. And sa mga nagtatanong or magtatanong pa dyan, no, kung anong meron sa Lucena City, wala, lang siya, like pinupuntahan natin ng mga tao dahil sa mga provincial capital sila. Ibig sabihin dito yung kanilang Kapitolyo, so dito magbo-board and lodging, dito yung gaganaping meeting, di ba, mga events, no, mga ganun, mga recognition, mga event na kagaya yung may mga delegates na pinapadala sa bawat munisipyo, parang ganun, no? May mga seminars, ayan. Tsaka yung iba naman ay dito nag-aaral, dito nagte-take ng mga board exams, mga ganun, no? So, maraming mga pinaprocess na mga papilis. Kaya dito may mga lodging houses, may mga inns, may mga Airbnb, and may mga hotels. So taxi na nakakatuwa. According sa mamang driver dito, nasa daw parang 20, 30, 50. Basta hindi umabot ng 100 yung taxi unit nila. Kinabahan ako nung una. Hindi naman sa kinabahan, pero parang napaisip ako nung sinabi niya na ganun lang yung kadami yung taxi unit nila dito. So ibig sabihin baka sisingilin tayo ng mahal o baka mahal yung singilan. So buti naman natin hindi. And yun, nakakatuwa lang. Tapos itong driver hindi ko na-try kung may Uber ba dito, parang hindi namin napag-usapan yun. Anyway, i-upload ko naman yung raw vlog namin, no, na usapan nitong driver. Anyway, so ito na yung impression ko sa Lucena City. Kumusta nga ba ang Lucena City? Well, okay naman, no? Like maganda siya. Oo, syudad talaga siya na legit. In fairness, meron silang SNR. Yung isa din yan sa
palatandaan na yung isang syudad ay kayang mag-sustain or sustainable or makakasustain yung mga negosyante ng mga malalaking negosyo dito sa isang syudad kapag kayang maraming tao, maraming pera ang mga taga Lucena City. Mayaman, no? Kasi nga afford nilang afford ng SNR na magtayo dito ng kailang branch, which is hindi naman kasi pangmasa ang SNR. Sa totoo lang, no, mahal talaga siya sa membership fee pa lang. Ang dami nang aatras, 700 pesos. And yun, bali meron silang SM din. Ang SM nila maliit lang din naman, hindi naman kalakihan, pero ang point kasi diyan is yan. Kumusta ang Lucena City, progressive city, kita naman natin din sa kapag kayo lalapag sa lugar nila. And ang Lucena City is isa siya sa I don't know, top 3 or top 5 na safest city. I think Davao City, Lucena, and Baguio. Di ako sure, no? Basta sige, tingnan natin yan minsan, pag-uusapan natin yan. Basta pasok sa top 3 safest city itong Lucena City. So congratulations syempre mga taga Lucena. So sana all, no? Sana lahat ng syudad ay safe, para naman pag namamasyal ang mga tao, kahit yung mga local sila is safe. So yun, ito yung lugar nila. I mean, naman, maliban sa pang impression ko sa Lucena City, din sila, parang kalat, no? Scattered. Hindi intact, hindi concentrated in one place ang mga nila, no? Yung mga establishment. For example, just like, kumbaga yung kailang urbanization, tama ba? Ito sinabi ko, parang urbanization. Hindi siya concentrated, no, sa isang lugar lang. For example, Davao City, di ba? So meron tayong tinatawag na population district na kung saan nakafocus yung yung ating commercial area sa pinaka downtown Davao, hanggang sa dumating yung time na nagkakaroon na tayo ng na parang segregation, or ibig ko sabihin parang clustering. So per districts, no, meron tayong mga hospitals, may mga colleges, universities, merong mga simbahan, mga gano'n, no? So mga rason, kumbaga, mga shopping malls, of course, para hindi na kailangang pumunta pa makipagsiksikan sa city proper, downtown proper ang mga taga Davao, ibang mga lugar, no, sa downtown area. So hinihiwa-hiwalay na, diba tawag doon is urban planning development. So ito si Lucena City, pansin ko parang hiwalay ang kanilang mga subdivision. So yung subdivision nila malapit sa may SM, likod ng SM, maraming mga subdivision, mga bahayan, villages. Tapos yung palengke nila, ito nasa video, kita ho ninyo yan. Malayo ho yan, no? I mean, siguro malapit lang, pero since bago ko sa lugar, first time, so feeling ko malayo. Pero malapit lang ho yan. 13 pesos, 15, pamasahe sa jeep. So yun lang, nakakatuwa lang na nakarating tayo dito. Napuntahan na natin ang Lucena City. Isa sa 33 highly urbanized city sa Pilipinas. So kahit paano, ang nag-iisang Zamboanga City na lang yung hindi ko pa napuntahan. Although marami akong mga hindi pa napuntahan sa National Capital Region, yun po yung Malabon City, Navotas, San Juan. Although napuntahan ko naman yung mga lugar na yun, kaso nga lang hindi ko talaga yung sadyang pinasyalan, pinuntahan yung mga city hall nila. So yun lang, no. So Zamboanga City pa lang so far ang medyo kailangan sadyain. So yun, see you soon na Zamboanga. Sooner or later makapunta rin tayo na Zamboanga City. Parang parang napunta na dapat kaso hindi ako natuloy gawa nung August kasi yan, parang may emergency, kaya din naudlot, no. So sayang, next time around, no. So yan lang Lucena City.